Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Sa gabi pong ito ay nais ko po kayong dalhin sa aklat ng Psalm chapter 27 verse 14. Akin pong babasahin sa New International Version. Ang sabi po dito, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Sino na ho bang naranasan ng maghintay? Minsan pag ikaw yung naghihintay, tapos ang tagal ng hinihintay mo, minsan nagagalit ka, nababagot ka, di ho ba? Tapos tawag, lagi mong tinatawagan yung hinihintay mo, asan ka na ba? Ba't kanina ba? So, maraming nawawalang patient pagdating po sa paghihintay. Pag may mga lakad, may usapan kayo, magkikita kayo sa ganitong lugar, ganitong oras, kadalasan ang nangyayari, hindi dumarating sa eksaktong oras. Pag sinabing alas 8 yung pagkikita, alas 8 pa lang siya, paalis ng bahay. At ang nakakasama pa ng loob minsan, OTW na ako, undawin na ako, kahit nagbibihis pa lang. Di ba? Sinang nakaranas ng ganon? Minsan nagagawa natin yon, kaya minsan nararanasan din natin yung naghihintay ng matagal. Kaya sa paghihintay na yan, ay nakakaranas tayo ng pagkabagot. At marami ding nagtatampo dahil pagdating ng oras, wala pa, iniiwanan na. Sasabihin ng grupo, sige, bigyan na lang natin ng 10 minuto pag wala pa siya, iwanan na natin siya. Yung iba naman, huwag magantay tayo kasi undawin na daw siya. Kaya, minsan yung lakad, hindi na eksakto yung oras. At dito po sa ating binasa, bakit yun po yung sinabi ko? Kasi ang pag-usapan natin ay yung paghihintay. Ang sabi po dito sa ating teksto, wait for the Lord. Maghintay ka sa Panginoon. Be strong and take heart. Ibig sabihin, magpalakas ka at magpakatatag. At maghintay ka sa Panginoon. Bakit kaya sinabihan ng Panginoon ang kanyang mga anak na dapat maghintay? There are 4 reasons why God is asking us to wait. Kung may hinihintay ka, may ipinapanalangin ka, na hanggang ngayon, hindi mo pa nakakamit, marahil ito po yung isa sa mga dahilan ng Panginoon bakit kanya pinaghihintay. Number 1, He knows that you are not yet ready for it. Alam ng Panginoon na hindi ka pa handa para sa bagay na yan. Ano pong sinasabi ng Biblia sa aklat ng Isaiah chapter 60, verse 22, in the right time, I, the Lord, will make it happen. Sa tamang panahon, ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang Diyos ang magsasakatuparan. Kaya pag may hinihintay po tayo, ang tagal na ilang taon na, alam ng Panginoon na hindi ka pa handa sa bagay na yan. Kaya sa paghihintay po natin, ang sabi ng ating teksto, kinakailangan tayo po ay magpakatatag, tayo po ay magpalakas. Paano tayo magpalakas? Paano tayo magpakatatag na habang naghihintay tayo sa kasagutan ng ating panalangin, lagi kang magpuri, lagi kang sumamba, lagi kang manalangin, lagi kang magpatutuo ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi sa paghihintay mo, kung wala kang ginagawa, mababagot ka lang. Pag wala kang ginagawa habang naghihintay ka,
madi-discourage ka. Pero habang meron kang ginagawa, habang naghihintay ka, hindi mo namamalayan, matagal na pala yung paghihintay mo. Pangalawa, bakit tayo pinapahintay ng Panginoon? He needs you to trust Him even more. Ang sabi po ng Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Bakit pa pinaghihintay tayo ng Panginoon? Kasi kailangan niya na magtiwala pa tayo ng lubusan sa Panginoon. Nakikita kasi ng Panginoon kung ikaw at ako, kung nagtitiwala tayo ng lubusan o hindi. Ang gusto ng Panginoon, yung 100% na pagtitiwala natin sa Kanya, ay ipagkaloob po natin sa Panginoon. Kung matatandaan po ninyo yung kwento sa Biblia ng kanyang mga disciples ay humingi sa Panginoon nang sabi nila, "Lord, increase our faith." Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. So habang tumatagal yung paghihintay natin sa kasagutan ng ating panalangin, habang tumatagal na tayo po ay naghihintay sa bagay na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, kinakailangang ikaw at ako ay lubusang magtiwala sa Panginoon. Huwag na huwag tayong magdududa sa mga pwedeng gawin ng Panginoon. Huwag na huwag tayong magdududa sa mga bagay na hiniling natin sa Panginoon. Huwag na huwag tayong magdududa sa bagay na kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Ang gusto lamang ng Panginoon ay magtiwala tayo ng lubusan sa Kanya. Sapagkat kapag tayo po ay nagtitiwala ng lubusan sa ating Panginoon, walang bagay na imposible sa ating pong Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumusta po yung pagtitiwala natin sa Diyos? God wants us to trust Him even more. Yung lubusan tayong magtiwala sa Kanya. Pangatlo, na dahilan bakit tayo pinapahintay ng Panginoon. He wants us to enjoy this waiting season. Gusto ng Panginoon na habang naghihintay ka, i-enjoy mo yung pagkakataon na yan. Di ba tagal nating hinihintay yung 365 days bago magbagong taon? Kung titingnan mo, 12 months ang tagal. Pero ngayon, nung sumilip na nung lumabas na si Jose Marichan sa social media, ang dami nang natuwa at sinasabi nila, ang bilis talaga ng panahon. So habang naghihintay ka, enjoy the moment, enjoy the season. Amen. Ibig sabihin, habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating Panginoon na Kanyang ipinangako sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya, enjoy mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, enjoy mo yung pananalangin mo, enjoy mo kung anong bagay meron ka ngayon, enjoy mo yung buhay mo para sa ating Panginoon. Huwag kang magpaka-stress, kapatid, kaibigan, sa problemang kinakaharap mo. Nabasa niyo na ba kung bakit daw nagka-cancer si Doc Willie Ong? Because of stress. Kaya kapatid, huwag kang magpaka-stress. Kung sabi ng Bible, let's enjoy life. Enjoy mo yung pagkakataon na yan. Kasi yung buhay po natin, minsan lamang. At pagkatapos nito, kwento na lamang. Magiging kwento na lamang tayo. So habang ikaw ay nabubuhay pa, habang ikaw ay may lakas pa, enjoy mo yung lakas mo, enjoy mo yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, enjoy mo yung buhay mo, enjoy mo yung lakas mo sa pagpupuri sa Panginoon. Ano pong sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1? To everything there is a season
and a time to every purpose under heaven. Lahat ng bagay ay may panahong itinakda ng Panginoon. Kaya kung hindi mo nakakamit yung pangarap mo, enjoy mo yung pagkakataon na yan. Kasi hindi mo alam kung kailan mo makakamtan yung pangarap mo, hindi mo alam kung kailan ipagkakalob sa'yo yung ng Diyos, yung panahon mo, na habang wala pa sa buhay mo, yung hinihintay mo, nakasagutan ng iyong panalangin, enjoy mo munang magpagamit sa Panginoon. Enjoy mo munang maglingkod sa Diyos. Enjoy mo munang magpuri sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakakaburing. Ang paglilingkod sa Diyos, nakaka-enjoy yan. Amen? Amen? Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, mga kaibigan, alam ng Diyos yung problemang kinakaharap natin. Alam ng Panginoon yung mga pagsubok na kinakaharap natin. So habang hinihintay mo yung tagumpay, habang hinihintay mo yung pagkakataon na tutulungan ka ng Panginoon, yung panahon yan, dapat ini-enjoy mo yung buhay mo kasama ang Panginoon. Ini-enjoy mo yung buhay mo na may layunin para sa pagpupuri sa ating buhay na Panginoong Diyos. Harapin mo nga yung katabi mo. Kung wala kang katabing nasa likuran mo, sabihin mo sa kanya, kapatid. Lakasan po natin, kapatid. Huwag kang magpaka-stress sa buhay. Let's enjoy life with God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pang-apat at ang panghuli na dahilan bakit tayo pinapahintay ng Panginoon. He knows your future and He has a great plan. Alam ng Panginoon yung hinaharap mo at meron siyang dakilang plano sa buhay mo. Ano pong sabi ng Biblia? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sapagkat, sabi ng Panginoon, batid kong lubos ang mga bagay para sa iyo. Batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Planong ikaw ay pagpalain at huwag masaktan. At ang lahat ng mga planong ito, sabi ng Panginoon, sa magandang balita Biblia, ay pawang sa ikabubuti ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, yung nasa likod mo, ang plano ng Diyos sa buhay mo ay hindi sa ikasasama mo, kundi sa ikabubuti mo. Palakpakan natin ang Panginoon. May plano na ang Panginoon. Tapos na yung blueprint ng plano ng buhay po natin. At ang planong yan, hindi para sa ikasasama natin. Kaya sa gabi pong ito, kapatid, habang naghihintay ka sa Panginoon, panghawakan mo ang kanyang mga salita. He knows your future. Alam niya yung kinabukasan. At meron siyang magandang plano sa buhay mo. Sa mga panahon po natin ngayon, yung mga may pera na nais magpagawa, magpatayo ng kanilang mga bahay,
kumukuha pa sila ng mga architect. Kasi yung architect ang gumagawa ng plano. Sabihin mo lang sa architect, ilang square meter yung lupa, ilang rooms yung bahay na gusto mong ipatayo. Gagawa ng architect ng plano. At pagkatapos magawa ng plano yung mga iba, kumukuha pa sila ng mga civil engineer. Sila naman yung gagawa, magpapatayo doon sa plano ng architect. At kapag meron ng civil engineer, yung iba kumukuha pa sila ng mga electrical engineer para siya naman yung mag-install ng mga linya ng kuryente sa kanilang bahay na ipapatayo para maging malinis, maayos. Kaya kapag pumasok ka sa isang bahay, alam mo na ito ay ginawa ng isang plinano ng isang arkitekto, ginawa ng isang civil engineer, at ginawa ng isang electrical engineer. Yung mga iba, kumukuha pa sila ng mga interior designer para magiging maayos yung pagkakadesenyo sa kanyang kwarto, sa kanyang sala, para kung sino man ang papasok, mamamangha sila. Kahit hindi na pupunta minsan ng engineer doon, kadalasan ang nangyayari, meron silang mga foreman, na yung foreman nila marunong din magbasa ng plano. Alam nyo ho, kapag hindi sinunod ng foreman yung planong ginawa ng architect, anong mangyayari sa bahay na ipapatayo ng may-ari? Magiging hindi maganda. Kasi lahat ng plano, pati size ng bakal, pati timpla ng simento, nakalagay na doon. Ilang hollow block yung kailangan sa ipapatayong bahay na yan. Alam na nila. Pero kapag hindi sinunod ng gagawa, sayang ang bahay na ginawa ng isang arkitekto. Pinag-aralan niya ng ilang taon. Pagkatapos niyang mapag-aralan, kumuha pa siya ng exam para magkaroon ng lisensya. Ang Panginoon, He is the great architect. Meron na siyang ginawang magandang plano sa buhay po natin. And you, ikaw, ako yung inhinyero o yung foreman ng buhay na binigay ng Panginoon. Susundin lamang natin yung planong ginawa ng ating dakilang arkitekto na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi yung ginawang plano ng Panginoon sa buhay po natin ay para sa ikabubuti natin. Kaya minsan napapasama yung buhay po natin dahil lumilihis tayo doon sa ginawang plano ng ating dakilang arkitekto. Ang gusto lamang ng ating Panginoon, sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. Why? Because He knows that you are not yet ready for it. Because He needs you to trust Him even more. Number 3, He wants us to enjoy the waiting season. And He knows our future. And He has
a great plan. Hiniling ko nga kung tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa napakagandang plano na ibinigay niya sa atin. Binigyan niya tayo, alam ng Panginoon, tiyak siya sa magandang plano sa ating mabuhay. Pasalamatan natin because we have a great architect na gumawa ng magandang plano sa buhay mo. Awitin po natin, Jesus, salamat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, Nananatili ibinigay mo ang lahat. ibinigay mo ang Kulang ang buhay ko, kulang ang maging ang mundo. maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Laki at lawak ng pag-ibig mo. dakila ka, Dakila, dakila ka, dakila, dakila ka. dakila, Pag-ibig mo, hallelujah. Dakila ka. Yes, Lord. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Minsan pa, Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat. Nananatili ka Ibinigay mo ang lahat. Ibinigay mo ang Kulang ang buhay ko, kulang ang maging ang mundo. maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila Yes, Lord. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Pag-ibig mo. Dakila ka. Hallelujah. Dakila. Dakila ka. Yes, Lord. Hallelujah. Kapatid, marahil may mga hinihintay kang kasagutan ng iyong panalangin. Marahil ilang buwan mo nang hinihintay, ilang taon mo nang hinihintay yung kasagutan ng hinihiling mo sa Panginoon. Na hanggang ngayon hindi mo pa nakakanin. Pinahihintay ka lang ng Panginoon. Kaya habang naghihintay ka sa kasagutan ng Panginoon, enjoy mo yung panahon. Enjoy mo yung paglilingkod mo. Enjoy mo yung pagpupuri mo sa Panginoon habang hinihintay mo yung kasagutan ng iyong panalangin. Sabi ng Diyos, when
strong and take heart and wait for the Lord. Maghintay tayo, maghintay ka sa Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, salamat sa iyong mga salita na kung saan ipinakita mo sa amin ang mga dahilan ng aming paghihintay sa mga pangako mo. Na habang hinihintay namin, Panginoon, na makamtan namin ang kasagutan ng aming hinihingi sa iyo, tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na maging matatag, maging malakas sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na ma-enjoy namin yung panahon na kami naghihintay sa iyo, ma-enjoy namin yung buhay namin na maglingkod sa iyo, magpuri sa inyo, Panginoon. At salamat sa napakagandang plano na ginawa mo para sa aming mabuhay. You know our great future, O God. Tapos na ang blueprint ng plano sa buhay namin. Kaya, Banal na Espiritu, help us upang masunod namin kung ano yung plano mo sa aming mabuhay, Panginoon. Na balang araw, magiging kwento na lamang kami dito sa ibabaw ng lupa. Pero habang buhay pa kami, Holy Spirit, help us to follow your plan and help us to enjoy our life in serving you. Help us to enjoy our lives to worship you. And help us ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, upang mapangyayari mo yung mga bagay na hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Kung nakikita mong hindi pa handa ang aming mga puso upang tumanggap, upang tanggapin ang katugunan ng aming hinihiling sa iyo, ngayong gabi, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, ihanda mo na ang aming mga puso. Gawin mong matuwid, gawin mong righteous ang aming mga puso. And Holy Spirit, patuloy kang manahan sa aming mga puso mula sa gabing ito. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah.